Isang Chinese tugboat ang namataan malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin o Sikan Tomasyon. Ngunit isang opisyal ng Philippine Navy noong Martes ang pinaliit lamang ang pangamba na ang grounded naval outpost ay maaaring hilahin palayo. Sinabi ni Rear Admiral Roy Brinson Trinidad, Navy spokesperson para sa West Philippine Sea, na ang People's Liberation Army Navy tugboat ay nakita noong Lunes 5 nautical miles sa timog ng BRP Sierra Madre LS-57. Ibinasura ni Trinidad ang posibilidad na ang deployment ng isang tugboat ay nagpapahiwatig na ang China ay kumikilos na sa ngayon patungo sa paggila sa nasabing barko ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sinabi niya na ang BRP Sierra Madre ay malakas na nakaangkla sa mga korales sa labas ng nasabing bahura. Sinabi ni Trinidad na hindi papayagan ng Navy troops ang Chinese Navy na gawin ang ganoong bagay at sinabing mayroong contingency measures sa ilalim ng kanilang rules of engagement bilang pag-asam ng mga naturang hakbang laban sa barkong padigma na sadyang sumadsad doon pa mula noong 1999. Sinabi rin ni Trinidad na nanatiling mataas ang moral ng mga tropa sa BRP Sierra Madre at sa katunayan nga, noon pang 2024 nang maglatag ng panibagong upgrade ang mga sistema at communication system ang loob ng BRP Sierra Madre dahil nagkaroon na rin ito ng high-powered ANPRC 150 Falcon Manpack na radio na magagamit ng mga nakatalagang Navy personnel sa mas convenient na komunikasyon sa main headquarters ng pamunuan ng Sandatan Lakas ng Pilipinas. Dagdag pa rito ang pagtatalaga ng hindi nasabing mga bilang ng 81K Raybolt anti-tank guided missile na kayang magpalubog ng mga barko ng kalaban kung sakaling may bagbanta itong resobin ang nasabing BRP Sierra Madre. Sinabi ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na isa sa mga prioridad nila ang Ayungin, kaya ganun na lamang ang pagbibigay ng suporta sa mga Navy personnel na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Ayon pa kay Trinidad, meron na rin mga nakalatag ng mga inflatable speedboat sa BRP Sierra Madre para may magamit ang mga Navy personnel sa paninita sa mga kalaban na nais manghimasok sa bisinidad ng nasabing barko ng Pilipinas. At sa katunayan, nagamit na rin ng mga ito sa pagdaboy at pagharang ng isang peace speedboat ng China Coast Guard na tangkang lumapit sa BRP Sierra Madre. Saad ni Commodore Roy Brinson Trinidad, ang ating mga tauhan na nakasakay sa BRP Sierra Madre sa loob ng isang kapat ng isang siglo, sa loob ng 26 na taon na ngayon, sanay na sila. Ang mga Navy personnel doon ay mga veterano ng kampanya sa Mindanao. They are used to hard life. It's just that they have all the caliber and high-tech weapons and communication equipment, including the 3 rubber boats. Higit pa rito, kinilala ng dalubhasa sa maritime at direktor ng Sealight na si Ray Powell ang pag-alala na ipinakalat ng Chinese Navy ang tugboat na may layuning sa pilitang alisin ang BRP Sierra Madre. Nabanggit din ni Powell na ang anumang direktang aksyon laban sa naval outpost ay tiyak na susubok sa mga limitasyon ng mga provision ng arm attack ng Mutual Defense Treaty ng Manila at Washington. Sinabi rin ng eksperto sa seguridad na si Chester Cabalsa na ang paghatak ng BRP Sierra Madre ay isang pagsubok sa MDT na binabanggit ng US ay kailangan muling igiit ang kanilang pangunahing papel sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sinabi rin ni Cabalsa na ang paghila sa Sierra Madre ay bubuo ng isang pagkilos ng digmaan dahil ang barko ay nanatiling kinumisyon sa ilalim ng Philippine Navy. Bukod sa tugboat, sinabi rin ni Trinidad na mayroong 13 maritime militia at 2 barko ng China Coast Guard ang nakita sa paligid ng shoal noong Lunes. Ito ay mataas pa rin mula sa average ng 7 militia vessels at 2 CCG vessel na karaniwang makikita sa Ayungin, ayon kay Trinidad. Gayunpaman, ang bilang noong Lunes ay mas mababa pa rin kaysa naitala noong August 20, kung kailan 25 mga Chinese vessel ang namonitor doon. Mayroong 5 CCG vessels sa lugar na sinusuportahan ng 11 rigid hull inflatable boat at fast boat, gayon din ang 9 na militia vessels at 1 rotary helicopter. Ang mga maritime mission para sa BRP Sierra Madre ay naging isa sa mga flashpoint sa mga tension sa West Philippine Sea, alinsunod sa pag-angkin ng soberanya ng Beijing sa halos buong South China Sea na pinawalang bisa noong 2016 Arbitral Award habang naghahari ng lubos na pabor sa mga karapatan sa soberanya ng Maynila. Samantala, sa ginagawang hakbang ngayon ng China sa Ayungin ay nagbibigay daan sa kanilang mga state media doon na nakabawi na raw umano ang Beijing sa nangyaring pamamaya na ginawa ng Philippine Coast Guard sa kanilang mga barko. Natakot di umano ang Pilipinas sa naging aksyon ng kanilang Sandatan Lakas at ginawang hype ng mga balita ang kinatatakot ng Pilipinas tungkol sa isang
tugboat na ipinadala nila doon.